Ano na po siya. Maganda. Maganda po pag nakaganyan, crested. Nag-twist. Hello guys. Tayo po naman ngayon ay magkakat nitong ano na to. Para itong itong black tea. Cactus. Medyo matatalim po ang nito. Matinik. Ito po. Sobrang niya na. Sobrang niya ng taas. Nagpibend na yung niya. Mahaba niyang tangkay. Kaya kailangan ko na siyang i-cut. Para maparami ko na rin po. Propagate na rin. Sobrang haba niya na. Bali po ito. Napakaliit lang nito nung aking nahini. Per 1 year. Ganyan na po ang kinalabasan niya. Sobrang na. Malago na. Tsaka lumaki na rin po. Napakaliit lang niya. Ito lang yan, no? Mula dito hanggang dyan lang. Maliit lang talaga siya. Pero ngayon dahil 1 year na, napakalago na ng niya. Oh, napakahaba na. Ito po. Dahil wala po akong alcohol dito sa taas, aloe vera na lang po ang ipapait ko. Kung pong available sa inyo, alcohol, nagamit ko na rin po ito pangkat sa ibang plants eh. So ako aloe vera lang, okay na sa akin. Kung ano po ang nasa harapan ko, yun po madalas kong gamitin. Para kahit sa papano kung may bacteria mo. Ito po. Ingat po tayo sa pagkakat nito dahil matinik po talaga. Aray. Ito po. Napakahaba. Para hindi masyadong nagbe-bend. Uy. Ayan po. Matinik. Ingat po tayo. Aray. Natutulis. Ingat din po tayo sa dagta. Hindi natin alam kung makati ito o ano. Ayan po. Para maparami po natin, kailangan natin siyang putulan. Ito po. Ang ganda naman po sana eh. Kaya lang. Hahaba din po ito na ganito. Dire-diretso. Puputulin ko na po para maganda-ganda naman ganito ang kalalabas. Isang taon po ito. Yung dagta po na yan, pwede po natin yan lalagyan ko yan ng turmeric para mag-lock po yung pinakasugat niya. Ganyan lang po laging ginagawa ko sa aking mga tanim na pinuputulan ko po. Kung minsan po, ang inilalagay ko lang aloe vera para malaki yung niya. Kaya lang, mas gusto ko po rin itong turmeric. Kasi marami naman akong turmeric na na-expired. Tsaka dahil powder, naihinto po yung pag ng dagdag. Ano po. Hatiin ko na lang po ito sa dalawa. Masyado pong mahaba. Hindi po ako nakapag-akyat ng gloves na matibay-tibay tela. Kaya lang nakakatusok pa rin naman. Itipon natin dito sa turmeric. Bali, hindi ko po agad dito itatanim. Sahayaan ko muna siyang mag-heal. Siguro 2 o 3 araw. Okay lang po. Basta ang importante po,
Pahil muna siya bago maitanim. Okay na tuyo na yung sugat. Kung meron naman po kayong pang-ipit o tongs, mas mainam po, gumamit po kayo nun para maiwasan po yung matutusok po yung mga daliri ninyo ng tinik. Marami-rami po yung mga maitatanim natin sa susunod na mapaparami natin ito. Sunod-sunod lang po natin para alam natin po nasaan yung pinaka-bottom niya. Nung nakahingi po ako ng ganito, inabot din po ako ng 4 na araw bago po siya naitanim. Kaya mas maganda po yung pinalabasan kasi dry na talaga yung sugat. Yan, yung mga dagta po na yun. Ingat po tayo na hindi mapunta sa mga daliri natin. Hindi po natin alam, baka makati po yun. Mas mainam na po yung nag-iingat tayo. Yan po. Two, 4, 6, 8, 10, 13 po yan. Magiging bagong itatanim po. Ano na po siya. Maganda. Maganda po pag nakaganyan, crested. Nag-twist yung kanyang pinakakatawan. Ito po, ayan. Medyo kapag humaba naman na po siya, pwede ko na rin po putulin. Ganun din po naman ito. Itong na to. Yan, meron din dalawa. Baka hindi na nga yan mag-crested eh. Ito rin po. Pero sa susunod ko namang para hindi masyadong napakaraming paso na naman yung aking kakailanganin. Hindi ko na po siya pagsasabay-sabayin. Yan po, napakaganda. Ganda talaga ng itsura. Sa labas sa may terrace ko lang po ito nilalagay. Sabi kasi nila hindi naman daw maganda sa loob ng bahay. Isa pa, matinik po talaga siya kaya hindi rin talaga ako magdi-display nito sa sala. Po. Update ko na lang po kayo sa susunod na mga after 3 days ko po siguro ito maitatanim. Guys, yun po muna. Thank you for watching po. God bless everyone.